Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Hindi lang ang aktibidad ng Bulkang Taal ang binabantayan ng mga residente sa Batangas, pati na ang Taal Lake mismo. Ang tubig kasi sa isang bahagi ng lawa nagkulay green. Ang pagkakaberde ng tubig, hindi pwedeng maligo na diyan. Ito ang eksenang bumungad sa mga residente ng Talisay at Tanawan, Batangas kamakailan. Ang tubig sa bahaging ito ng Taal Lake nagkulay berde. Ay sobra, ang pamimerdeng ito, laganap na. Buong akala ni Merisa na balot ng landumot ang ibabaw ng lawa. Pero Green na green po hanggang sa ilalim. laking gulat niya nang malaman na hanggang ilalim nito berde. Nung una medyo konti pa lang siya na pagkaberde, sumunod na araw para siyang malapot. Apektado sa pangyayaring ito ang ilang mangingisda na umaasa sa lawa. Baka hindi naligtas. Pero sa amin, okay naman. May ilan, kinonekta ang pag-iba ng kulay ng tubig ng lawa sa mga aktibidad ngayon ng bulkan. Bakit nga kaya nagkulay berde? Kuya Kim, ano na? Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, kalabarason, walang kinalaman ng aktibidad ng Bulkang Taal sa pagbabago ng kulay ng tubig sa ilang bahagi ng Taal Lake. It's a natural process. At kaya raw nagkulay green ito dahil sa biglang pagdami ng algae o lumot sa tubig. Ang tawag dito, algal o algae bloom. Normal lang daw na nangyayari ito. Pag masyadong mainit ang panahon at sagana sa nutrient yung tubig, nagkakaroon talaga ng algal bloom. Pagkain din ng isda, siyempre yun lang din po yung ating babantayan. Kasi sa proseso niya kasi niyan, magbo-bloom tapos magda-die off din yan. Kaya na naman kaya babalik sa normal ang tubig sa lawa. Days lang naman ang tinatagal niyan. Umulan kahapon, nabawasan yung pagka-green niya, tapos ngayon medyo bumabalik na ulit yung pagka-berde dahil sa araw. Pero may isang klase ng algal bloom na maaaring makapinsala o magdulot na masamang epekto sa mga tao, hayop at halaman. Paano naman kaya natin matutukoy ito? Ang HAB o harmful algal bloom ay nangyayari kapag ang colony ng mga lumot ay hindi na makontrol ang pagdami. At nagpo-produce na ang mga ito ng toxins na maaaring makapatay sa mga isda at ibon. O di kaya'y magdudulot ng sakit sa ating mga tao. Nakamamatay din pero rare lamang ito. Isang klase ng HAB ang red tide, kung saan namumula o nagkukulay kalawang ang tubig dagat dahil sa mabilis na pagdami ng organismong tinatawag na dinoflagellates. Ang lasong dala ng red tide sa mga lamang dagat ay pwedeng makaapekto sa ating nervous system. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.